Paano tuturuan ang sarili para maging responsable? Ako nga pala si Mika Mendoza at ang video na ito ay tutulungan ka kung paano maging responsable sa buhay. Unang-una, kailangan gumawa ka ng mga decisions. Make your own decision. Oo, ikaw ang gagawa. Ikaw ang magdidesisyon. Ngayon, paano ba gumawa ng decision? Maraming factors para makagawa ka ng sarili mong desisyon. Pero, kailangan ikaw mismo ang gagawa talaga sa sarili mong desisyon dahil buhay mo yan. At the young age, kailangan matuto ka ng magdesisyon para sa sarili mo. Ano man ang gusto mong gawin sa buhay na gagawan mo ng decision, gusto kong i-share sa'yo na base sa aking karanasan, magdesisyon ka kung alam mong ito ay magbibigay sa'yo ng kasiyahan at peace of mind. Paano mo malalaman kung ang bagay na didesisyonan mo ay magbibigay sa'yo ng happiness at ng peace of mind? Doon napapasok yung do your research. Hanapin mo, panoorin mo, pakinggan mo yung may karanasan sa bagay na gusto mong desisyonan. Saka mo tignan kung gusto mo bang ma-experience yun or hindi. At kung magbibigay ba sa'yo ito ng kasiyahan at peace of mind. Next, pagkatapos mong nagdesisyon para sa iyong sarili, kailangan mong magtiwala sa process. Ibig sabihin, trust God and believe in yourself. Kailangan mo ng tiwala sa Diyos at sa sarili mo na ang bagay na didesisyonan mo ay magkakaroon ng magandang resulta. Kailangan mong magkaroon ng faith. Sa lahat ng gagawin mong desisyon, magtiwala ka. Huwag kang magkakaroon ng kahit kaunting doubt o pag-aalinlangan dahil oras na nagkaroon ka ng doubt, mawawala ang faith. Mawawala yung posibilidad na magiging totoo ang bagay na gusto mong mangyari na hindi lalabag sa kalooban ng may kapal. Next, after mong magdesisyon at magtiwala sa process, darating ang resulta. At kung ang resulta ay good, magpasalamat ka. Pero kung ang resulta ay bad, anong gagawin mo? Dito napapasok ang responsibilidad na malaki. Although, nandun na din ang responsibilidad kapag good ang naging resulta, mas malaki ang responsibilidad kapag naging bad ang result ng iyong desisyon. Dito mo masusubok ang sarili mo kung responsable ka ba o hindi. Kapag pangit ang resulta, kailangan tanggapin mo yon ng maluwag sa loob at mag-take ka ng responsibility. Huwag mong sisihin ang mga taong nasa paligid mo. Huwag mong sisihin ang nasa taas. Huwag mong sisihin ang sitwasyon. Sisihin mo ang sarili mo. Kasi nga, ikaw ang gumawa ng desisyon. Sa pag-accept ng bad results ng iyong decision, doon ka mag-iisip at gagawa ng mga actions or maghahanap ka ng mga solutions para malutas ang problema o ang bad results na gawa ng iyong decision. Alam mo ba nung nag-abroad ako, napakalaki ng problemang sinusolusyon ko. It cost me millions. Meron akong nasabihan, pero mangilan-ngilan lamang ang nakakaalam sa problema ko. Siguro wala pa silang 5. Kahit sarili kong family, hindi nila alam na may malaking problema ako. Nung nasa abroad na ako, dun lang nila nalaman na may nilulutas akong problema, kaya umalis ako ng bansa. Nag-take talaga ako ng responsibility. Sabi nila sa akin, bakit di mo sinabi para natulungan ka namin? Hindi naman sa ako ay ma-pride, pero ang naisip ko, ako kasi ang gumawa ng problema. So, ang lulutas nun ay ako din. Hindi ibig sabihin na ayaw kong humingi ng tulong. Ang ibig ko lang sabihin ay kailangan ko munang matutunang mag-isa kung paano ba maglutas ng problema na ako lang ang gumawa. Take note, ako lang ang gumawa ng problemang yon. So kung lulutasin ko man yon, kailangan ako muna ang maglulutas nun at hindi sila kasama. Kasi hindi ko naman sila kasamang gumawa sa problema. Bakit kapag solusyon, kasama ko sila? Doon ako nahihiya. Kaya doon ko din nakita yung sarili ko na responsableng tao pala ako. Kasi kahit gaano siya kahirap, dahil alam kong responsibilidad ko yon, ako talaga ang gumawa ng solusyon. At nung nalampasan ko na ito at nagawan ko na siya ng solusyon sa tulong ng Panginoon, napakasaya sa pakiramdam. Masayang masaya talaga at magkakaroon ka ng peace of mind kapag tama ang naging reaction mo at solution sa iyong problema. So kung may ginagawa kang decision ngayon, mag-take ka lang ng responsibility. Subukan mo munang mag-isa. Gawin mo muna yung lahat ng makakaya mo bago ka humingi ng tulong sa iba para makita mo kung responsable ka ba or hindi. Pero masarap maging responsable sa buhay. Kapag natutunan mo ito, halos 50% ng iyong buhay, magkakaroon ka ng control at magiging masaya ka. Subukan mong i-apply ito sa buhay mo. Hanggang dito na lamang yung aking video. Always enjoy your life and remember God. And then, I'll see you on my next video. Bye-bye!